Kausap po muna natin ang nagsisilbing kinatawa ng ikatlong distrito ho ng Manila, si Representative Joel Chua. Maraming salamat. Thank you for joining us, Representative Chua, sir. Si Bombo Genesis at Bombo Ever ito. Welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News, Kong. Ay, maganda umaga po sa inyo at sa lahat po ng inyong mga taga-subaybay. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Ano hong reaction ho natin sa mga kaganapan po kahapon, lalong-lalo ho dong parang biglaan na may naghain po ng impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos, umaga po kahapon, Kong? Kagaya po ng sinabi namin na ito naman ay welcome at siyempre kagaya po ng kung paano po namin i-treat yung ibang impeachment complaint ay ganoon din ang treatment na gagawin namin dito. Nga lang po, siyempre susuriin natin ito ng maayos at isiguraduhin lamang natin na ito'y final, hindi lamang po for the purpose na maperwisyo lamang ang ating Pangulo. Nabasa na ho ninyo, Kong, yung initial na nilalaman po nung complaint, especially yung grounds ho nito? To be honest with you, yung content po hindi ko pa po nababasa pero yung nakita ko lamang po base po dun sa mga lumalabas sa news. At ang ilan nga po dito ay nakita ko, yun nga po, base po sa mga news report na inilabas. What do you make of it, Kong? Yung yung initial na nabasa ko nyo, like yung halimbawa, pinadala si dating Pangulong Duterte doon sa The Hague, yung pagpirma doon sa pondo kahit alam niyang may unprogrammed funds, mga ganon. Well, unang-una po gusto kong sabihin sa inyo, yung basihan po nung pagpapadala po kay Pangulong Digong doon sa Hague ay ito po ay base po sa inisyu ng na warrant ng International Criminal Court. Hindi po yan galing po sa ating local court. Bagkus yan po ay galing sa International Court. Tayo, ang ating pong bansa ay sumunod lamang at in-accommodate lamang ang Interpol dahil tayo po ay signatory po dito. So in the same manner na pag tayo po ay nangangailangan ng tulong ng Interpol sa ibang bansa, kung maalala po ninyo, tayo po ay humingi ng saklolo nung tayo po ay dinakip po nila yung dating congressman Tebes, gumamit din po tayo. Humingi rin po tayo ng saklolo sa Interpol. So ganoon din po dito. So wala po ako nakikitang rason para ito ay maging impeachable offense. Doon naman po sa sinasabi sa hindi niya pagbito sa ilang pondo sa budget, ang veto power po ng presidente ay kanya pong prerogative po yung kung ano po ang kanyang ibibito. But just the same, siyempre titingnan po natin kung ano po ang kanilang dahilan kung bakit po nila sinasabi na ito ay impeachable offense. Kaya nga po kailangan mas maganda, mahimay at ma-discuss po natin ng maigi at bibigyan din natin opportunity yung ating Pangulo to answer that. Okay. Bombo Ever, with your questions? Alright. Kung as of now po ba, since kayo din po ay nagsilbing bahagi po ng prosecution panel noon po nga inihain itong articles of impeachment against the Vice President, as of now, meron po bang nag-o-offer sa inyo para maging bahagi ulit ng prosecution panel if ever na may panibago pong impeachment complaint as well as doon din po sa impeachment against the President? Ang totoo po yan, hindi pa po ito napag-uusapan formally sa Kongreso. At kasi ito nga po, katatapos lamang po ng holiday season at sa ngayon naka-break pa po ang Kongreso. Sa Monday pa po magbubukas ang Kongreso. Kaya sa ngayon, wala pa po lahat na malinaw tungkol po dito. Mojen? Okay. Kung maisigit ko na lang din siguro kasi lately may mga usap-usapan na parang nagkakaroon po ng pagbabago ho doon sa sinusuportahan ng ilang mga mambabatas from doon sa mga dating sumusuporta kay Pangulong Marcos, lumilipat na ho sila ng sinusuportahan kay VP Sara. May mga ganito ho bang usap-usapan diyan sa Kamara? Well, siguro ganito na lang po, Ang 20th Congress po ay iba po ang komposisyon. Opo, so makikita po natin marami po mga bago ngayon. In fact, pati po sa speakership, iba rin po ang composition. So masasabi po natin na sa ngayon, iba-iba pa ang mga
pananaw ng bawat congressman. Dahil, siyempre, iba naman po, hindi naman po naging bahagi ng nakaraang Congress. At hindi rin po sila naka-attend ng mga committee hearing na aming ginampanan. Lahat naman po yan, po pwede pong magbago, depende po sa mangyayari sa committee hearing. Oo. The same, would you say na overwhelming pa rin yung support ho ng Kamara kay Pangulong Marcos as of now, January 20? Kong? So ngayon po, katingin ko po ganun pa rin po, overwhelming pa rin po ang suporta dahil makikita naman po natin ang mga House leadership, halos lahat naman po, mga kaalyado naman po ng Pangulo. In fact, ang ating pong speaker ay kasama po niya sa Norte. Ang aming pong majority floor leader ay walang iba kundi si Congressman Sandro. So hanggat nandiyan naman po yung tiwala ng mga karamihan sa House leadership, so ito po ipagpapatunay lamang na ang suporta po ng Kamara ay nasa Pangulo pa rin. Oo. Paano ho ito, Kong? Panghuli na lamang ito, ano? Kasi majority floor leader pa rin po si Kong Sandro, ano? Paano ho kaya uusad yung impeachment complaint against sa kanyang ama, si Pangulong Marcos, kung sakasakali? Tingin ko naman po, hindi naman po niya po pwedeng hindi iusad dahil nakikita naman po natin sa ngayon ang mga miyembro naman po ng House ay malaya na nakakapagsalita. Nakita naman po ninyo, wala naman po diyang ginagag order. Marami po dyan nagkikriticize sa mismong institusyon kung saan sila ay nabibilang. So, I don't think na gagawin po yan ni Majority Floor Leader Sandro. Okay. Thank you so much for joining us, Kong Chua. Maraming salamat. Ingat-ingat po kayo, sir. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Mabuhay ho kayo. Ang kinatawan po ng ikatlong distrito ho ng Maynila, mga kaumbo, si District Representative Joel Chua. Kaugnay pa rin po sa ilang mga usapin. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.